Why some vibe coding projects take forever? Good day mga bro, Mr. B nga pala. For today's video, gusto kong pag-usapan natin ang vibe coding. Lalo na ngayon sa AI era, kung saan halos lahat ng developers ay gumagamit na ng AI as a coding partner. Ako mismo, gumagamit ako ng AI as a tool for code review, pag-generate ng repetitive tasks, at pag-fix ng bugs para mas mapabilis yung development workflow. Pero napansin ko nitong mga nakaraang buwan, marami akong nababasa at nakikita na yung ibang projects na gawa sa vibe coding nagiging spaghetti code o di kaya mahirap i-maintain. At dahil dito, lalo tuloy tumatagal ang development ng project nila. Kaya ngayon, pag-usapan natin why some vibe coding projects take forever. Ikaw ba? Nasubukan mo na bang mag-vibe coding sa project mo? Pero imbis na mapabilis, parang lalo pang tumagal. Bakit kaya? Kadalasan, hindi dahil sa vibe coding mismo. Ang problema, kulang sa understanding ng flow, technology at structure. Kaya ang resulta, over-engineered yung code at tumahaba yung development time nyo. Pero ano nga bang solusyon dito? Ang sikreto, vibe coding with understanding. Kasi kahit fun at creative ang approach mo, kailangan mo pa rin ang architecture at flow ng project. Pati na rin kung anong dependencies, libraries, at design patterns ang gagamitin mo. Gamitin ang tamang structure tulad ng clean architecture para mas mapabilis, mas organized, at mas maintainable ang project mo. Kadalasan, nagiging magulo ang vibe coding hindi dahil sa coding style, kundi dahil sa kulang sa understanding ng architecture and responsibilities. At ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na dalawang magkaibang approach. Pareho ang project pero magkaiba ng mindset. Isang generic prompt, quick but messy. Ang resulta, okay sa simula pero walang clear responsibilities ang modules. Kaya madaling magulo at magkaroon ng over-engineer in the future. At ang isa naman, yung tinatawag natin na smart vibe coding. Dito na pumapasok ang experience. Kapag naintindihan mo yung bawat technology na gagamitin mo, mas nagiging malinaw yung structure at mas gumaganda yung output mo. Ang resulta, structured yung code, mas madaling i-maintain, at ready for scaling kahit vibe coding pa rin ang approach mo. So, next time na magva-vibe coding ka ulit, wag lang basta generate ng generate. Unahin mong intindihin ang flow at responsibilities ng project mo. Aralin mo muna yung mga technology na gagamitin mo. Wag kang magmadali. Because if you understand how the technology works, mas madali mong ma-evaluate kung tama ba ang direction ng project mo. At mas ma-review mo ng maayos yung mga generated code ni AI. At dahil doon, mas bibilis ka at mas gaganda ang output mo. Kaya sabi ko sa inyo, build with understanding, not just with prompts. So, yun ang mga bro. See you next tech vlog.